Ready na ba kayo? Galaw-galaw ang katawan! Ayan na! Ito ang reaction bench politika. Sama-sama gising ang diwa. Para sa bayan, boses ay itaas. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang inyong lingkod. Atin to, mga kapolitika, galaw sa Ang tanging commentator na mas mabilis pa mag-react kaysa sa pag-akyat ng presyo ng bigas. Makinig na mabuti, buksan ang mata. May karapatan tayo, sabi ng konstitusyon, di ba? Guarantee, expression na. Welcome sa isa na namang episode kung saan ihimayin natin ang mga latest na kaganapan sa ating gobyerno. Ang tanging lugar sa mundo kung saan ang public service ay madalas nagiging self-service. Ito ang reaction bench politika. Sama-sama gising ng diwa. Para sa bayan, boses ay itaas. Ako ang inyong host, Reaction Peach Politika. At handa na ba kayong tumawa habang naiyak sa katotohanan? Galaw sa ritmo. Ito ang ibig sa bayan natin, Pilipinas. Oras na para mag-isip. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagong statement ng ating mga paboritong political actors. At tawagin mo natin silang actors kasi aminin natin, mas magaling pa silang umarte kaysa sa mga bida sa teleserye sa hapon. Isulong ang batas sa buong lipunan. Kaya naman ang mga kapolitika, mag-ingay na ngayon. Para sa kanilang bukas mo ang ating tugon. Mula sa mga pangakong napako hanggang sa mga budget na parang bula, naglaho, wala tayong sasantuhin. Kaya handa na ang inyong kape, ang inyong pasensya, at ang inyong mga high blood maintenance dahil isisimulan na natin ang pag-react sa sirkong tinatawag nating politika sa Pinas. Salamat sa pagsasama. Kapag nating Game na? Lights? Camera? Action! Wag lang sanang ma-action ang subpina! sa bayan, boses ay itaas. Ang katotohanan, walang umatras. Ayan na ho mga kababayan, panibagong araw po tayo mga kaibigan. Galaw sa ritmo. Ari naway nasa mabuting kalagayan ang ating mga kapolitika. Patuloy na po dumadami ang ating community mga kababayan. Tatawagin po natin itong mga kapolitika. Good day po at huwag na po tayong magtagal. Simulan na po natin kaagad ang bakbakan sa Senado. Sino ba yung nandun sa Senado? Uy, si Senator Bato pa yata ito. Bago ba ito? O yung kanina to? Tingnan lang natin mga kababayan. Accountability. Pailan mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas. Sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Siyempre ba, hindi sa salabang politics. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil.
Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, nakakalungkot po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Wala po kasing paliwanag na kung legal o illegal yung warrant of arrest ng ICC. Kasi isang malayang bansa po tayo. Kahit sino namang tanungin mo na mamamayan at kung sasangguni ka man sa mga eksperto sa batas, marahil ay mas nakararami yung magsasabi na bakit yung ibang entity na hindi naman sa Pilipinas ay mag-i-issue. Wala na ba tayong mag-i-issue ng warrant of arrest sa mga Pilipino, sa mga halal ng bayan? Wala na ba tayong konstitusyon? Ang konstitusyon ay nag-recognize sa international law. Pero ang international law, lang yan, effective lang yan kung ikaw ay nasa sakop ng international law. How can you be included to that kind of organization or a so-called with the jurisdiction of the ICC if you are not a member of that ICC, International Criminal Court? Nakakalungkot po kasi parang ang narinig ko yata dito, according daw sa ICC, kahit na daw humiwalay ng Pilipinas, kaya pa rin daw nila gawin. So, hindi natin din alam. Baka naman mayroong paliwanag dito yung administration ni Pangulong Marcos. Umaasa tayo na liliwanagin po ito ng ating mahal na Pangulo. Kasi hanggang ngayon kahit po ako, may tiwala naman po sa ating Pangulo. Nakakalungkot lamang po na ganito po ang nangyayari. Kasi sa paniniwalang pangrelihiyon ko po ay dapat po igalang po yung namiminuno, lalong-lalo na po yung Pangulo. Andun naman po yun sa Bible, igalang ang hari. So in our case, since we are not a monarchical system, or we are not a monarchical form of government, we are a presidential representative democracy as a form of government. And the president takes that rank of the one who carries with him the burden of sovereignty. So, this is concerning a senator of the Republic. So, dapat po ay liwanagin po ito ng ating mahal na Pangulo. Bago ko po ituloy, mga kababayan, may nakalimutan lang po ako na mahalagang bagay. Tayo po pala ay nasa episode 16, hindi po 15, mga kababayan. Ayusin lang po natin na gamali po tayo dyan. Yun, 16 na, 16. Okay. Madami naman ako masasabi nito. Tuloy na nga natin yung video. Lagi tayong 30 minutes lang ang programa natin ngayon. Teka, mga kababayan. Hindi ko Dito, kung gusto nyo accountability, filean mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Ano yun mga Philippine courts natin? At haharapin Pero mo. kahit isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga publication. Everything is fabricated. So, ano lang ang naging role mo, sir? Ha? Ano lang ang naging role? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? ito, ano lang natin, sariling pananaw natin.
So kung hindi sila nagpa-file ng kaso, kung sino man yung mga entity na yan, siguro sa grupo ni former Senator Trillanes, isa lang ang indication yan. Hindi sila naniniwala sa korte na baka iniisip nila na paboran yung side ni Senator Pato. Pero paano mo naman gagawin yung conclusion na yon na ay nako, hindi ko po talaga. Kasi di ba bilang mamamayang Pilipino, yung mo naman, yung direction mo naman is supposedly is naayon naman sa standard, no? The way you see things ay hindi naman pambihira. Ito ay nasa kategorya na katanggap-tanggap o yung tatawag natin na pamantayan, standard, no? Kung hindi ka magpa-file ng kaso despite na mamamatay tao and you will go to a foreign entity which do not have jurisdiction to our place, isn't it just the same as you are not giving due respect to the Constitution? And if you are a Filipino at that, and you still call yourself a Filipino, tanong lamang po mga kababayan, nako, nakakalungkot po mga kababayan. Tayo po ay nakikisa sa mga kababayan natin, regardless kung DDS o maka Marcos na loyalista. Alam ko may mga iba din na kahit na maka-administrasyon ay nakikita nila ito na mali ito. Kasi halimbawa katulad doon sa sinasabi ni Congressman Erese, isang liberal, hindi rin ito maka-administrasyon, pero at least ang sa kanya ay yung tama. So paano mo dadaikin? Diba? Yun na nga sa politika mga kababayan, ito paliwanag ko lang. No? So kaya mahaba tayo kasi may paliwanag yan sa mundo ng politika. No? Puntahan natin yung father of modern political science. Yan ay nasa ng mga topic natin, si Niccolo Machiavelli. So ini-employ siguro dito ng mga politiko, no? Kung sino pa man yan, yung kanilang tinatawag na taktika para manatili sa kapangyarihan. And one way to do that, one trick or one scheme to do that, if you will just study these prints and the discourses of the works of Machiavelli, one of the thesis or book of Machiavelli, andun yung pag-eliminate, isa yun siguro sa pag-eliminate mo yung mga kalaban mo sa politika. That is one way to monopolize power. Diba? Kahit na lumalabag ka na sa batas, kahit na, yan yung Machiavelli yan eh. Ewan ko ba bakit, kaya kasi siguro siya naging father of modern political science. Kasi yung sentro talaga ng kanyang ay yung kapangyarihan, ng kanyang work, no? So it's true enough that in politics is the central theme is power. Although Aristotle is the father of political science because he laid the foundation of politics in his work, politics, no? Yung kanyang thesis, ang title or ang pangalan ng kanyang aklat is Politics mismo. No? So this is in ancient Greece pa, no? Si Aristotle, a Greek philosopher. Sige, mga kababayan, nakarating tayo sa ancient Greece. Ano ba yan? Ang layo ng narating natin. Palikan natin si Senator Bato, mga kababayan. And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. At wala akong Ito sa mga laging nakikinig at sumusubaybay sa mga kaganapan, lalong-lalo na may kinalaman sa politika. Ang gasgas na linya na ito na
kapag yung pulis ay nanganib, kailangan din niyang isuppress yung kanyang kalaban. Is very natural in preserving human life. In the line of duty, in the nature of the work of the police officer or any military personnel or any uniformed person at that, who fights crimes, it's very natural to preserve your own life. Although you're mandated to at least implement this so-called maximum tolerance. Much as possible, if you can prevent it, don't at least eliminate the life of the person or the so-called target or the enemy or the hostile person. Wala ka ng pagpipilian. And of course, your judgment is crowded by the past phase of events. Ako mga kababayan, hindi ko rin yun naintindihan. Yung past at saka yung phase, no? So, yung mabilis at magkasunod-sunod na turns of events yung transpire. Alangan naman na babarilin, pipiliin mong barilin sa sa paa, yung judgment mo, basta barilin mo na lang. Well, it is just my own opinion. We respect with the opinions of others, kung ano pa man yun. Pero syempre, as much as possible, if you're a policeman, you ought to preserve also the life of the enemy as long as you can. No? Pero si Pangulong Duterte, hindi siya ito naririnig ko lang ito. Hindi siya ganoon mag-isip kasi syempre dapat papasiguro ka sa sa buhay mo. Pag nakita mo siguro kay President Duterte, hindi ko naman talaga kasi ayon sa mga public statements na sinasabi niya minsan. Pag nakita mo na lalaban sa'yo, then you kill the idiot. Better kill the idiot than you my police officer to get hurt or, diba? So, there was even this kind of example which the former president had at least relate to the audience when he has his speech, his public speech. There are cases that you need to do some things that leads to the so-called collateral damage. He often speaks of collateral damage. Pero according sa kanya, mas gugustuhin niyang mamatay yung mga kriminal kaysa yung mga inosenteng Pilipino, which is a kind of statement na posibleng magkaroon ng opposite mindset, but still it is a valid statement because at that time he is the president, he is talking of general things, no? Hindi naman sa pinagtatanggol po yung ating former president, but common sense na lang, common sense, no? Sa lahat ng nangyayari sa mundo, especially when it is the work of the government in quelling any particular act of rebellion. Let's take for example in the case of America, US and Israel against Iran. So they have their own personal idea that transpired the war in the Middle East. Binomba muna yung Iran.
may mga collateral damage talaga yan kahit na specific targets lang yung pupuntahan ng mga rockets or missiles. Anyways, bakit ba nalayo tayo mga kababayan? Ang layo na ng narating natin. Balikan natin si Senator Bato. Mauubos na yung oras natin. Ba tayo Hinahayaan. Kung meron man, pinapabistigahan natin. Sir, pero yung may subpoena po kasi yung PNP, may subpoena po kasi yung PNP. Pupunta po ba kayo? I think May 14 po yun. Titingnan natin with the current situation, marami namang marami namang abogado natin na pwedeng ipadala. Titingnan natin. Sir, if ever maging local complaint yun, naharapin niyo po yun. Hindi sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lang, opinion ko lang. parang may trust issue na dyan siguro si Senator Bato. Siyempre, nakita niya yung nangyari kay Pangulong Duterte. So, tinanong yung subpoena ng PNP, anong sagot niya? Marami namang abogado dyan. Bakit siya pupunta dun? Baka pagdating niya dun, diba? Baka pusasa na siya, diretso na siya sa Yun yung nakakalungkot mga kababayan. Wala nang due process, no? Siguro, si former President Duterte, yun siguro, sarili niyang yun, kasi syempre, naisip nila yan. Din siya. Pero siguro kung gugustuhin niya nung mga araw na yun, baka naman pwedeng naiwasan yung mga sitwasyon na gano'n. Pero syempre, iniisip niya siguro yung controversy. But in the case of Senator Bato, parang siguro iniisip ng kampo ng ngayon, majority ng Senado at mga kakampi siguro ni BP Sara na makakadalawa yung ICC sa atin. Para tayong nito, hindi man nagigera, pero nauubos na yung, di ba, pupunin yung isang senador. Parang kayo mga kababayan, ano yung tingin nyo? Makakabuti ba yung ganong pamamaraan ng ICC? At kaya ito ini-sponsor ng NBI? Pwede nating masabi na baka iniuutos ito ng nasa taas. So, ang mas mataas pa sa NBI ay isa na dun yung ating Pangulo, since the President is the Commander-in-Chief. So, he can control maybe even the NBI or even the police or even the military as the Commander-in-Chief in serving this warrant of arrest. Siguro, kung nakikitaan na ng ganyan na galing sa pamahalaan yung inisyatibo sa pagpadakip, wala man sigurong problema yan, no? On my own opinion. Pero sana sabihin nila yung in a nice way. Yung may due process naman, di ba? Makipag-coordinate. Tapos, kung hindi sasang-ayon yung kabila kasi may constitutional barrier, kung mas tama yung ipadaan mo sa court ng Pilipinas and let the court decide. For that effect, maybe the Supreme Court, kasi nauna na daw nagpasa yata ng writ of amparo si Senator Bato. So, writ of amparo, na-discuss yan kanina ni Attorney. I have seen that it was being discussed maybe of Attorney Jimmy Pondo. This is a special class of protection to a particular private individual or public individual whom his right is being abused or taken away, parang gano'n. So, nagfile yata sila sa Supreme Court ng writ of amparo. So, mga kababayan, napakadami nating naiisip dito kasi yung natin, yung video, baka ang algorithm
ng AI sa YouTube. Baka ano na, kasi puros na lang, pare-parehas na lang Senator Bato, ano? So, dapat paiba-ibahin din natin yung mga title natin, thumbnail dyan. Kasi parang ito na lang yung, hindi mo maiwasan, maganda yung scoop, di ba? Tayo naman dito, hindi lang tayo sa scoop. So, hindi, ang actually, yung researcher dito ng ano natin, ng channel natin, lagi yan may 5 video at meron pa sa labas, no? Nakapila. Pero ito, 11 minutes lang yata to, hindi pa nga natin nauubos, oh. Wala na tayong oras. Sige, tapusin na lang siguro natin. Or maybe, natin yung isang video. Basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko na panahon ng city director ako ng Davao, how many years ago na yun? Grabe naman pagkakalkal yan kung kinakalkal nila kung yung mga nangyayari mo sa Davao. Dapat noon pa, kinasuhan na nila ako. Bakit ngayon pa sila magkakalkal ng mga ganun? Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership? Hindi ako magsinungaling. Kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership, yung kini-question ninyo palagi yung Ang kasi, ang pag-agaw sa liderato dyan sa Senado, importanteng bagay yan. So, talagang kailangang umatin dyan Senator Bato de la Rosa. Politika yan Yan yung trabaho niya. Is engage himself in politics when he decides to run as senators. And now that he was given the chance to serve to the people, yan yung mandate nila. And the integrity of the majority is always favored by the Constitution. So, walang definition according to sino bang lawyer napakinggan ko si Attorney Nela Bayon siguro. Parang Attorney Nela Bayon, na-discuss yata yan, Attorney Nela Bayon. Na ang integrity, according to the Constitution, it doesn't defy any other rule, basta you have the majority number of 13 because the senators is 24 and it is fixed that 13 is fixed by the Supreme Court ruling stating that in the Supreme Court ruling stating that the provided number, which is 13, even if members of the Senate will sometimes it is less than 24 or will go or decrease in number. But according to the Supreme Court, since it is the provided majority, minimum of the majority, which is 13, kahit na mabawasan pa yung 24, still 13 is the fixed number for the new leadership in Senate for it to push through, to succeed in challenging the current leadership. So, ayun mga kababayan. Ako, pabalito ang sinasabi na Senator Bato. Iyak na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako. Dahil nga, wala po yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ko binibigyan ng kaukulang serbisyo. Nahiya ako. Kaya, lumabas na rin ako. At kahit na question yun, alam naman yung rason. Buti na lang hindi ako naging senador. Kung ako yun, kukunin ko rin siguro. Nako, pasensya na kayo mga kababayan. Masyado ako asumero. Pasensya na.
May nagtago nga ako dahil kung hindi naman ako hinahabol, hindi ako, di ba? Ay, nako. Hirap na magsalita. Umiiwas na pumunta dito dahil nag-trip. Nandiyan na nga. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na magsamantala, basta huwag lang sabihin na tanga. Tanga madali ba to? Alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, yun. Pero sir, yung sweldo niyo po the past 6 months, did you get it yung sweldo po ninyo or hindi niyo tinanggap the past 6 months? The past 6 months, hindi ko natanggap ang sweldo ko. Yung aking secretary, kinukuha yung sweldo. Kinukuha doon. Paano ko makuha yung Lang mga kababayan na wala akong maisip na scoop. Change video tayo. Ano? Oh, matatagal na itong iba. Ito. Maganda to mga kababayan. Yan, ito. Maganda to. And for the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Ms. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po yung iba ang floor. Senator Padilla at excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sir, di ako sumisigaw. Taas ang boses. Humihingi ako sa pangmali sa pagbaging ni kayo ng sigaw at tumatigil. Ang baba mga kababayan. May tensyon.
Seryosong-seryoso yun, mga kababayan. Kasi parang sinasabi ni Senator Kiko, hindi kita sinisigawan. Sinasabi naman ni Senator Robin, hindi, sinisigawan mo ako. Ba? Bakit kasi walang gusto, diba? Yung pag-uusap, these are gentlemen of the Senate. Alam naman nila yung dyan, kaya nga, nandyan nakabantay yung mga ibang senador para hindi naman tumaas yung tensyon. This is, pwede nating masabi na it is really true in their hearts and minds na ganon yung atake nila dyan, resolving the emotion, yung pagsisigaw. And there was even a confirmation from Senator Loren hearing the shouting done by Senator Pangilinan. Ako, mga kababayan, sayang. This is, sige po, Nako, mga kababayan. Teka lang ha, may check lang ako dito kung kaya pa ito. Ito. Ito mga kababayan. Galaw-galaw ang katawan. Okay, mga kababayan. Ayan na po, mga kababayan. At dyan nagtatapos. Diyan po nagtatapos ang ating sirkaso para sa araw na ito. Tandaan, sa politikang Pilipino, hindi mahalaga kung sino ang tama, mga kababayan. Ang mahalaga ay kung sino ang mas magaling mag-edit ng TikTok video. Kaya kung nag-enjoy kayo, i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell. Hindi yung bell na nasa Malacanang, kundi yung notification bell dito. I-share nyo na rin ito sa inyong mga tito at tita na laging nakikipag-away sa Facebook group chat. Nagkatensyon po sa Senado, mga kababayan. Paalam, mga kapolitika! Freedom to express! Go! Freedom of the press! No less! Karapatan mo, karapatan ko, ipahayag ang saloobin ng bawat Pilipino! Are you ready? Let's react! Reaction first! Pilipinas! Yeba!